Yo, magandang araw mga parekoy. So, panibagong araw at syempre may panibagong video at kaalaman na naman tayo ngayon. So, sa video na ito mga parekoy ay pag-uusapan naman natin kung bakit nga ba yung mga makina dito ay paiba-iba yung mga bilang ng ating mga barbula. So, example na lang mga parekoy, ito ngayon ay ang 4 valve na aming main engine. So, dalawang intake at saka dalawang exhaust. So bago pa man natin yan pag-usapan mga parekoy ay ipapakita ko muna sa inyo yung mga karakteristik or iba't ibang bilang ng mga valves dito sa mga makina. So unang-una mga parekoy, malamang sa malamang ay magsisimula tayo sa 2 valve. So ibig sabihin isang intake at saka isang exhaust. So hindi pwedeng isang barbula lang yung isang makina natin mga parekoy, kasi nga may tinatawag tayong intake at saka exhaust. So kapag isang barbula lang yan, so pag intake mo hihigop ng hangin yan, at saka pagdating ng exhaust stroke mo kung isang barbula lang, syempre dun lang siya lalabas at kasunod niyan ay intake na, so hihigupin lang ulit yung ating in-exhaust na usok. So ibig sabihin hindi pwede yan mga parikoy. So magsisimula tayo sa dalawa, isang intake at saka isang exhaust. So, syempre, mayroon ding 3 valve, dalawang intake at saka isang exhaust. Yung katulad sa atin naman, yung 4 valve, mayroon din tayong 5 valve na makina at mayroon din tayong 6 valve na makina. So, ano nga ba ang mga pinagkaiba nito mga parekoy? Bakit nga ba yung mga makina ay paiba-iba ng bilang ng mga barbula? So, yan yung ating pag-uusapan ngayon mga parekoy sa video na ito. So since 4 stroke yung ating example dito ngayon mga parekoy, yung ating makina dito, ayan yung ating pagbigyan ng pansin ngayon at ating pag-uusapan. So dalawa lang naman mga parekoy ang valve dito, yung sinasabi ko kaninang intake at saka exhaust. So yan lang yung theory niya mga parekoy. Nagbubukas siya sa intake at yung exhaust naman nagbubukas sa exhaust. So yung working principle niyan ay ganoon na nga. So ibig kong sabihin na kapag nasa intake stroke tayo ay nagbubukas yung ating intake valve. So compression stroke, nagsasarado yung intake valve, sarado rin yung exhaust para magkaroon tayo ng maximum compression sa loob ng ating combustion chamber sa ating compression ratio. So pagka compress mga parekoy, nagbubuga ng krudo yung ating fuel injection valve sa ating top dead center, saka magkakaroon na ng combustion. So pagbaba ng ating piston mga parekoy, dahil yan sa power stroke, so magkakaroon ng expansion sa loob. So itutulak pababa yung ating piston. So sarado pa rin yung dalawang barbula dyan para magkaroon na ng pagtulak sa ating piston. So once na natulak na yung piston mga parekoy, pag akyat balik ng ating piston, yan na yung ating exhaust stroke. So ibig sabihin dyan na magbubukas yung ating exhaust valve. So yan yung kanyang working principle mga parekoy, dalawa lang. So nagbubukas sa intake yung intake, nagbubukas sa exhaust yung ating exhaust valves. So sasagutin na natin mga parekoy yung ating katanungan kanina kung bakit nga ba 4 valve yung ating makina dito. So ayon sa theory mga parekoy, kapag yung ating combustion chamber ay lagyan natin or napakain natin ng mas maraming hangin, mas maraming gases, so magre-resulta yan mga parekoy sa mas malaking power output. So ibig sabihin, dahil diesel yung ating makina dito, so kailangan natin ng mas compressed na hangin para ma-reach natin mga parekoy yung ating tinatawag nga na makina na compression ignition engine. So once na mas maraming hangin mga parekoy, mas maraming gases yung nakapasok sa ating combustion chamber, ay mas malaki yung ating power na napoprovide sa ating makina, yung kanyang output. So ibig sabihin, since diesel engine ito, so mas malakas yung kanyang galbot ng ating makina. So hindi gaanong mabilis yung kanyang takbo, since ganon naman siya kalakas yung ating mga diesel engine. Well, anyway mga pare ko, yung ating makina ngayon ay isang forced induction engine. So ibig sabihin yung makina na mayroong mga turbocharger. So iba yun mga pare ko sa ating tinatawag na mga naturally aspirated engine, yung natural lang na makina, yung walang mga turbochargers. So ito ngayon mga pare ko, example natin yung ating makina na forced induction engine kung saan mayroong turbocharger. So ibig sabihin mga pare ko, itong ating intake manifold, itong mahabang bahagi na ito, so mayroon na itong mga compressed air kung saan malamig na, since yung ating makina ay naka turbo intercooler. So nag-compress tayo ng hangin mga pare ko galing sa paghigop ng turbocharger natin
at dinaan sa ating intercooler para mas mapalamig natin yung hangin bago natin ipasok sa ating mga makina. So ayan, ibig kong sabihin na yung ating intake manifold dito ay mayroon ng charge kung saan sa compressed air natin. So once na nagbukas dito mga parikoy, yung ating entrada yan, papasok nga mga parikoy dito sa ating intake valve. So once na natulak mga parikoy ng ating rocker arm pababa yung spring, so ibig sabihin matutulak yung valve mga parikoy, magbubukas yan sa ilalim ng ating combustion chamber o sa itaas na bahagi ng ating combustion chamber. So once na nagbukas yan mga parikoy, compressed air yung galing sa ating intake manifold. So ibig sabihin once na nagbukas yan, diretsong bubugahan yan ng pressurized na hangin sa loob ng ating combustion chamber. So dahil nga nakakompress yung hangin, so mas maraming hangin yung ating naipasok at dalawa pa yung ating valve dito. So magre-resulta mga parikoy sa more gases or more air na ating naipasok or napakain sa loob ng ating combustion chamber. So yan yung purpose kung bakit na rin dalawa yung valve dito, since forced induction engine yung ating makina dito na mayroong mga turbochargers. So ganun din mga parikoy dito sa ating exhaust valve, since dalawa yung ating intake. So nagkaroon na rin ng balance mga parikoy dahil nga kailangan nating makahinga ng maayos yung ating makina. So dalawa lang naman ang purpose mga parikoy, is yung makapasok ng maigi yung ating hangin at saka mailabas ng maigi yung ating exhaust dito sa ating exhaust manifold, yung puti na yan mga parikoy. So yan yung theory, dahil nga 4 valve yung ating makina dito ay para mas makahinga, mabigyan ng sapat na hangin, ma-provide natin mga parikoy kung ano nga ba ang maximum na hangin na pwede natin ipasok sa ating makina para ma-reach natin ng mas mataas na revolution per minute at saka power output dito sa ating makina mga parikoy. So ito ngayong tinuturo ko mga parikoy, ito yung ating high pressure main line para sa ating fuel injection valve. So ito ngayon yung ating fuel injection valve mga parikoy, or mas kilala sa fuel injector. So itong mas maliit naman yan mga parikoy, yung pakurbayan yung ating return line ng ating diesel sa ating galing yan sa ating fuel injection valve. Well anyway mga parikoy, para mas makita nyo ng maigi kung ano nga ba ang itsura ng ating entrada ng ating intake valve at saka yung labasan sa ating exhaust valve, ay ipapakita ko sa inyo dito mga parikoy kung ano nga ba ang kaganapan or yung ating anong nasa loob nito mga parikoy sa kanyang ilalim ng ating cylinder head. So kagaya ng pinakita ko kanina mga parikoy, ito yung ating 4 valve, yung dalawang intake at saka yung ating dalawang exhaust. So ganun na nga mga parikoy, same lang ito kasi nga spare lang naman ito dito doon sa ating main engine. So pinakagitna mga parikoy, ito yung ating lalagyanan ng ating fuel injection valve. So kung mapapansin nyo mga parikoy, maliit na butas lang yung sa gitna. So yun lang mga parikoy yung papasukan ng ating fuel injector nozzle mga parikoy. Diretso na yan sa opening ng ating combustion chamber. So ganito yung itsura, dalawang intake at saka yung ating dalawang exhaust. So sa puntong ito mga parikoy ay sisilipin natin yung ating entrada galing sa ating intake manifold. So ito yung entrada, yung intake manifold natin, papasok dito yung ating compressed air. So ganyan yung kanyang itsura sa ating looban mga parikoy kung bubuksan natin yung titingnan natin yung tapat ng ating intake manifold. So ayan, mapapansin nyo mga parikoy, isang opening lamang dito galing sa ating intake manifold, pero dalawa yung kanyang pupuntahan. So ibig sabihin sabay din niyang magbubukas. So ganun lang din yung amount ng gases na ating naipapasok. So since dalawa mga parikoy yung ating valve, so more gases yung ating kayang ipasok sa loob ng ating cylinder compare sa isang valve mga parikoy kung ganito din kalaki yung ating cylinder na pinag-uusapan. So ayan, silipin naman natin mga parikoy yung ating exhaust valve sa ating exhaust manifold. So ayan, galing yung ating piston sa bottom dead center, aakyat yan mga parikoy para sa ating exhaust stroke. So ibig sabihin, pag akyat ng ating piston mga parikoy, nakabukas na dito yung ating exhaust valve para mailabas niya yung mga exhaust gases galing sa ating combustion.
So ayan mga pare ko, mapapansin nyo naman na pare-parehas lang yung laki, yung diameter ng ating labasan sa ating intake at saka exhaust manifold. So meron din tayong video doon mga pare ko sa ating nakaraang video kung saan pinag-usapan natin yung valve overlap. So ibig sabihin may pagkakataon sa isang cycle natin na sabay pang nagbubukas yung ating intake at saka yung exhaust. So para yan mga parikoy na mailabas natin ng maayos yung ating exhaust while nakapagpasok pa tayo ng hangin dito sa ating combustion chamber. So pagpasok ng hangin mga parikoy, since compressed air yung ating pinasok dito, ay maitutulak pa niya yung ating exhaust gases since nakabukas pa ito ng bahagya bago pa ito magsara mga parikoy para sa ating compression stroke. So panoorin niyo yung video na yon mga parikoy para mas maintindihan nyo yung ating topic since doon tayo nakafocus sa valve overlap o sa valve timing diagram ng isang diesel engine. So yan yung ating different number of valves mga parikoy. So para mas makahinga ng maayos yung ating makina para ma-provide natin yung tamang gases na kailangan ng isang makina. So nandito ngayon mga pare ko yung isang diagram na binigyan natin ng pansin at pinag-usapan natin yung valve timing diagram. So ibig sabihin pinag-usapan natin dito kung kailan nagbubukas yung ating valvula sa kanyang intake at saka nagbubukas para sa exhaust. So mayroon din tayong tinatawag na valve overlap mga pare ko kung saan sabay silang nagbubukas sa saglit na panahon. So panoorin yung mga pare ko para mas maintindihan natin ng maayos yung ating valve overlap na tinatawag. So hanggang dito na lang ako mga parikoy, naway marami kayong natutunan sa aking video at tutorial ngayon sa ating tips, theory at working principle dito sa ating mga barbula. So huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section mga parikoy kung ano yung mga bagay na dapat pa nating pag-usapan. So syempre mag-comment na rin kayo mga parikoy sa inyong kaalaman tungkol na rin sa mga barbulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood mga parikoy. God bless sa inyo dyan. Peace.